Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Professor Renato de Castro, isa pong Defense and Security Analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Yes, Prof. Ano bang tingin po ninyo pananaw sa tensyon ngayon dyan po sa gitnang silangan sa pagitan ng US, Israeli at Iran? Well, naiba to, no? Natatandaan po natin na inatake ng Israel at ng Estados Unidos ang Iran last year, no, mga bandang June. Pero ang purpose lang nila, targetin ho yung nuclear arms weapons program ng Iran tsaka yung missile development program. Ngayon po, naiba kasi in-indicate na, sinabi na ho ni President Donald Trump na ang goal ho nila is regime change. Kumbaga, pabaksakin ang Islamic Republic at at a certain degree napatay ho nila yung supreme leader ho ng Iran since 1989. So iba ho yung tempo ng laro po ngayon, regime change po. Opo. Pero noong unang pag-atake ng US at Israel sa Iran, Prof, nagtagumpay ho ba silang ma-paralyze o masira yung nuclear facilities po ng Iran? Well, nasira ho nila yung uranium enrichment, pero nandun pa rin po kasi yung nuclear reactor eh. So yung nagpo-produce talaga ng enriched uranium, nandun pa po, at saka po nandyan pa rin ho yung ambisyon ng Iran ho na mag-develop ng nuclear weapons po, at of course yung delivery system, yung missile ho. Nagde-develop rin ho siya ng intercontinental ballistic missile. So nandun ho yung, kumbaga, hindi pa rin ho nagbabago yung political objective ng Iran ho, na magkaroon ho ng nuclear weapons at of course yung kanya tinatawag natin delivery system po. Opo. Pero Prof, ano yung dahilan, pinakadahilan, bakit ito tinatarget ng US at Israel ang nuclear facility at ngayon naman ang pagpapalit ng rehimen sa Iran? Well, isa ho yan talaga, goal ho talaga nila kasi part ho ang Iran yung tinatawag nating meron na siyang tinatawag ngayon yung Estados Unidos, yung axis of discord, no? Ayan po yung bansang Ruso, bansang China, bansang North Korea, and of course so yung Iran. So ngayon ho talaga ang goal na ho talaga kasi naggugulo rin ho ang Iran, lalo na ho sa interest ng Amerika sa Middle East, yung pag-atake ho ng Hamas ho, no? Na pinondohan ho ng Iran noong October 7, 2024 ho yata, kung matatandaan ko. So ang goal ho talaga is eliminate ho ang isang major threat sa US interest ho, specifically ho sa Middle East. Ano ho ba yung pinakalayunin ng Iran kung bakit po sila nagde-develop po nitong mga nuclear program at itong mga nuclear facilities, Prof, na naging dahilan kaya ngayon ay inaatake po sila ng Estados Unidos at ng Israel? Ayun ho ang goal ho talaga nila, lalo na nung inatake ho ng Estados Unidos ho ang Iraq. Natatandaan ho natin 2003 na medyo natakot na ho yung Iran na baka sila isunod. So ang nangyayari ho ngayon, nagkakaroon ho tayo tinatawag nating self-fulfilling wish. Kumbaga yung goal niya since 2003, mag-develop ng nuclear weapons and delivery system, pero opposite ho yung nangyayari ngayon. Naging niche pa ho yan ng pag-atake ng Estados Unidos at ng bansang Israel po. Yun po. Pero may kinalaman ho ba ang Israel? Kasi sa matagal na panahon, batay na rin sa mga balita at impormasyon na talagang maraming gustong pabagsakin ang Israel, kaya nagkakaroon po ng mga nuclear facility o nuclear program itong Iran at yung mga kaalyado po nilang mga bansa. Sa mga Middle East country ho kasi, no, tatandaan ho natin, yung mga Muslim states ho yan, dalawang klase ho yan. Ayan ho yung mga Arab countries, katulad ng Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Iraq, Iraq ho, mga Arabo ho yan. Arabo yan, baho ang Iraq. Ang Iran ho, Indo-European, Iranians ho yan. Iba rin ho yung reliyon ho nila, no? Yung majority ho ng mga Muslim states yan, tinatawag nating Sunni, na tinatawag Orthodox, iba ho yung Iran, Shia ho yan. Among the mga Muslim countries ho,
kumbaga yung Islamic Republic ho ang talagang determinado na talagang i-drive ho at sirain ang bansang Israel. So nagkaroon na ho ng deal ang Israel sa Egypt po, sa United Arab Emirates, sa mga ilang bansa. Muntik na nga ho magkaroon ng diplomatic relation ang Estados Unidos, ang Israel ho, at saka Saudi Arabia. Pero nangyari ho yung October 7, 2024 attack ho ng Hamas mula sa Hezbollah na pinondohan ho ng Iran. No, ayan ho yung analysis ho, no? Opo. Yung uprising ho na nangyari noong October 7, 2024 sa pamumuno ho ng Hamas, pinondohan ho yan ng Iran. Kasi ayaw rin ho ma-isolate ng Iran. Kasi pag nagkaroon na ho ng diplomatic relation ang Israel at ang Saudi Arabia, talagang totally ma-isolate ho ang Iran. So malayo ho talaga, malawak ho talaga yung kumbaga yung reason. Kaya nagkakaroon ho ng atake ang Estados Unidos at Israel ngayon ho sa Iran. Opo. Para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, Prof. Ilan ho bang bansa dyan sa Middle East ang kaalyado o kontra ng Estados Unidos at ng Israel? Hindi. Kasi ho yung mga ibang Arab countries ho, miski Saudi Arabia ho, kumbaga meron ho yan silang relation with the United States. At muntik na nga ho yata magkaroon ng diplomatic relation ang Israel and Saudi Arabia. Kaso talaga, inudyok at pinundohan ng Iran yung Hamas. Kaya nagkaroon ng malakihan no, na infatada o attack ng Hamas against Israel ho noong October 7. So talagang punot dulo niyan, ang biniblame ho ng Estados Unidos at ng Israel, yung Iran po. Tapos Opo. active rin ho yung kumbaga yung mga militant groups na pinopondohan ng Iran ho sa Lebanon at Syria, nandun ho yung Hezbollah. Opo. Malinaw na dahil sa banta kaya inatake ng US at ng Israel ang Iran. Pero papaano ho ba ninyo tinitingnan, Prof, sa ilalim po ng international law, kung legal o illegal itong ginawang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran? Well, pagdating mo naman sa use of force, pagdating mo tinatawag natin national interest, hindi yan ho matter ng legality or illegality ho. Ang ano ho dyan talaga is national interest. So sa tingin ho lalo na ng Israel ho, kumbaga yung pag-develop ng Iran ho ng kanyang nuclear weapons, tapos delivery system talaga, at yung kumbaga yung determination ho ng Islamic regime na talagang sirain ang state of Israel ho, sa pananaw ho ng Israel, it's a clear and present danger na dapat nilang tapatan, at of course kasama ho nila ang Estados Unidos po. Opo. Pero may pahayag kamakailan ang United Nations na tumutulig sa ba dito sa ginawang pag-atake ng US at Israel sa Iran, at nais ngang pahintuin na dahil marami na pong mga taong nadadamay? Wala pa ako nadidinig. Hindi pa ako nagkukonvene ang United Nations General Assembly. Mas malawak yan. Pag nag-call ho ang United Nations Security Council ho, ibibito ho kagad ng Estados Unidos ho yan. Pero wala pa ako nadidinig. Opo. Either sa United Nations Security Council o sa United Nations General Assembly po. Opo. Ano yung magiging implikasyon na ngayon na yung Supreme Leader ng Iran ay namatay dahil nga dito sa pag-ataking ginawa ng US at Israel? Papaano po ito makakaapekto doon sa mga proxy groups o mga kaalyado mo doon sa Iran? Una ho dyan yung mag-survive ho ba yung Islamic Republic kung nawala na ho yung kanilang leader since 1989. So ito ho yung tinatawag nating wild card ngayon. No, kasi ang nangyari rin ho, nababasa ko rin ho, nagkakaroon ho rin ng kumbaga pagkilos yung mga Iranian civil society laban ho sa regime. Tandaan ho natin last month no, nagkaroon ho ng massive public protest sa Iran ho, talagang dramatiko yung suppression ng Islamic regime sa mga tao, ilan ho yung pinatay ho nila. So ngayon ho, isa rin ho siguro factor na ginagamit ho ngayon ng Estados Unidos at ng Israel ho, yung kumbaga yung popular discontent ho na nandun ho sa Iranian society. Opo. At matapos nga itong pagkasawi ng kanilang Supreme Leader ng Iran, Prof, kung hindi ako nagkakamali, ay itinaas po nila yung red flag of revenge ang tinatawag. Ano ho bang ibig sabihin? Ano magiging implikasyon nito? So ibig sabihin ba ay talaga maghihiganti at wala nang atrasan? Talagang lalaban po itong Iran doon sa mga bansang nabanggit? Well, nandyan ho siguro yung goal nila na retaliation, pero limited
din ho yung missile capability ng Iran. No, nakita ho natin last year after na nagpakawala sila ng ilang missiles, eventually ho na-realize sila limited din ho kasi very expensive ho talaga yung paggamit ho ng mga missiles yan. Pag pinadala niyo sa isang bansa, hindi na ho yan babalik. And of course, yung mga kanilang mga katulad ho ng Hezbollah, kumbaga decimated na rin ho ng Israel yan. About 2 years ago, no, talagang tinira ng Israel ho yung leadership ng Hezbollah. And of course, yung mga networks ho ng Hezbollah sa Lebanon at Syria na dismantle na rin po. Opo. So nandun ho para rin yung objective ng Iran na makaganti, pero ang question ho dyan, may capability pa ho ba sila? Opo. At dahil dito, masasabi ho ba natin, Prof, na nagsisimula na ang tinatawag na marami kasi nagsasabi, ito na yung umpisa ng World War III. Hindi ko mapipredict ko yan eh. Nasa realm po yan ng strategic possibilities so eh. Hindi ko mapipredict. Wala ho akong crystal ball. Opo. Pero nakikita ko na ho, kumbaga yung situation, yung condition ho, na maaari ho talaga na mag-trigger ng isang malawakang global conflict ho. Kasi ho, nabanggit ko nga ho, yung Iran kasama ho yan na tinatawag nating axis of discord, axis of chaos na comprise ho ng Russia, China ho, and of course North Korea po. Tinitingnan ko rin ho yung reaction ng Ruso at ng China. Kasi nagbigay ho sila ng babala sa Estados Unidos bago atake ng Israel at ng Estados Unidos o ang Iran. Nagbigay ho sila ng babala. Pero mukha ho wala tayong nakikitang kilos na ginagawa ng China ho at Ruso ngayon. Opo. Bago ko ipasa kay Part Admar, so ibig sabihin, Prof, hindi ito pang matagalan na tensyon o giyera dyan po sa Iran at Amerika at Israel? Kung po may ho yan, kung talaga ho magkukulaps yung Islamic Republic ho, magkakagulo sa Iran, magkakaroon ng panibagong regime ho at mag-i-intervene ho yung Arab countries, maaaring magiging short term lang ho to. Pero sa tingin ko talaga it's a long term. Kumbaga ho, slowly ho, nag-lead tayo sa possible greater instability ho globally. Kasi ho, tignan ho natin yung pag-atake rin ho ng Estados Unidos sa Iran last year and this year ho, and of course pag-atake ho ng Estados Unidos sa Venezuela, senyales po yan actually sa China. Kasi ho, ang China balak sakupin ang Taiwan by next year. So nagsisend na ho ng signalis ang Amerika, lalo na si Donald Trump, mayroon akong willingness, may capability ako gumamit ng dahas kung ang US national interest is put at risk po. Ayun ho yung nakikita ko po. Kumbaga, ang talagang purpose talaga yan is to send a clear and present message to China that the United States is capable and is willing to use force if its national interest is at stake po. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Nakikita nyo na po ba na itong ginagawa ngayon ng Iran din na pag-rest back, ito na yung kapangyarihan talaga nila na meron sila sa militar o meron pa kayong inaasahan, Prof? Limited na ho eh. Kasi yung missiles ho nila, limited yung production capability ho nila. Nag-angkop po na sila mula sa China since last year. Pero you can only fire so much po. Lalo na ang dami nilang tinatarget ho. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Israel, and even Saudi Arabia ho. Tapos yung mga kumbaga yung mga proxy groups ho nila like Hezbollah ho has been decimated ho. So tignan ho natin ang probably at this point in time ang objective na lang ho ng Islamic Republic is reaching survival ho. Opo. Prof, maliban dito sa Israel, yung mga bansa pa o mga lugar dyan sa Middle East, lalo na kung kilalang kalyado po ng Estados Unidos o di kayo may base militar ang Estados Unidos, magiging automatic na ba na target din talaga yan ng Iran? Targetin mo nila, pero katulad mo nasabi ko, yung capabilities ho ng Iran, yung missile niya, limited na rin ho. And of course, yung mga US facilities ho yan, hardened din rin po yan. Hardened, no? Meron din ho silang capabilities. May mga Patriot missiles ho yan
na kayang mag-shoot down ho ng mga Iranian missiles. So Opo. hindi ho sitting ducks yung mga US facilities ho dyan. Pag nagtayo ho sabihin natin ng military facility ng US, hardened ho yan. May mga shelters, bunkers, and of course meron yan anti-missile system. So Opo. Prof, sa pananaw niyo po, kasi sentro din ngayon ng debate, lalo na dyan sa Estados Unidos, kung ano ang mapapala ng mga taga-Estados Unidos dito po sa ginawang pag-atake po ng gobyerno doon po sa Iran, considering pera ng mga taxpayer ng mga US citizen na ito, sa tingin niyo po, ma-justify? Kasi nababanggit din na libo-libong mga American citizens na raw ang napatay daw nitong Iran sa nakalipas na mga dekada. Nakikita niyo po ba na justifiable itong ginawa rin ng US dito sa Iran? well, hindi it's a matter of justification in terms of moral law. We have to look at it in terms of, does it serve American national interest po? So ayun ho talaga yung katanungan ho dyan. Does it serve American national interest? At this point in time ho, sa pananahon ng Trump administration, it serves American national interest kasi it eliminates a major threat to US and Israeli interest sa Middle East. So, matagal na ho yan since nagkaroon ho ng Islamic Republic in 1979. Lagi na ho china-challenge ang Estado at of course ang Israel. So finally, you have of course a President Donald Trump, who was more than willing to end what they perceive as the Iranian threat in the Middle East once and for all. But of course, this is a calculated risk on the part of Donald Trump. Kasi nagbe-bet po siya na eventually it will lead to a regime collapse and ma-achieve nila yung goal for what you call a regime change. This is something very risky po. Hindi ho natin malalaman kung talaga hong makakasurvive tong Islamic Republic po. Opo. Ilang beses na rin nagkaroon po ng pagpapalit ng liderato po dyan sa Iran, mula monarkiya hanggang sa Islamic Revolution po. At nakikita nyo rin po ba na mahihinto na ito or still baka mauulit din po ito, Prof? Hindi kasi yung calculation ng Trump administration, yun nangyaring massive unrest po last month ho, na talagang na-suppress lang, ni-repress lang at the cost of about 5,000, supposed to be 5,000 Iranian citizens lost their lives. So ang nagbabeto ang Estados Unidos, meron pa rin popular discontent nandiyan sa Iranian society. And of course, yung attack nila is aimed to remove the lid, weaken the regime, so this popular discontent would come out in the open and lead of course to a regime change po. Opo. May nakikita po ba kayong direktang epekto nito sa Pilipinas po, Prof? Wala naman po, no? Dahil napakalayo naman po ng Iran. Ang epekto lang of course yung presyo ng langis na yung nangyayari yan in terms of speculative. Pero kasi talaga yung unang-una pumasok digan merkado, yung langis ng Venezuela. Tapos nandiyan pa rin naman ang langis ng Ruso. Talagang siya dahil kasi kailangan rin nila ng hard cash para i-sustain yung gera sa Ukraine. Nandiyan rin of course yung yung oil supply ng Estados Unidos. Magkakaroon na sa question about it. Pero speculative yan. Dahil lang sa panic ng mga oil traders and of course buyers. Opo. Nabanggit niyo po ba kanina na parang mensahe itong ginagawa rin ng Estados Unidos, lalo na dito sa China, sa tension din nito dyan po sa bahagi ng South China Sea o problema nito sa Taiwan po, Prof? Opo, kasi talagang dapat malaman na rin ng mamamayan natin yung balak ni President Xi Jinping at China na atakihin ang Taiwan by 2027. So, natandaan ko nung nangyari itong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran last year nandun po ako sa Taiwan, yung calculation ng mga Taiwan analysts. Sabi po nila na talagang pinapakita rin talaga ni Donald Trump na he has what it takes to use American force if push comes to shove po. And of course, pinapakita rin yung technical prowess ng US militaryo.
Opo, para sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, ano naman po yung relasyon ng Estados Unidos dyan po sa conflict with China at Taiwan po, Prof? Importante ho kayo kasi talagang kung nabasa po natin yung National Security Strategy ng Trump administration na nilabas last November 2025 at yung National Defense Strategy na nilabas ng Department of War ngayon January, makita yung preference nila sa tinatawag na First Island Chain. That the United States should protect the First Island Chain. Ayun yung grupo ng mga isla na nagsara po ng China. Tatlo yan, dapat po natin alamin. Nasa north yung Japan, nasa gitna ang Taiwan, sa south ang Pilipinas. So kumbaga ayan yung linya na kumbaga sa pananaw ng US Indo-PACOM sa Hawaii at ng of course ng Department of War sa Pentagon sa Hawaii, sa Washington kumbaga ayun ang red line to prevent China's maritime expansion to the Western Pacific po. Kasama po ang Pilipinas dyan sa tinatawag natin First Island Chain. Japan, Taiwan, and the Philippines po. Opo. Prof, ang Pilipinas, kinikilala yung One China policy na saklaw ng Taiwan, sa China rin po. At kumbaga, nakikita nyo po ba na ito bang Estados Unidos hindi kinikilala yung One China policy? Meron ang One China policy ganito. Explain natin yan, I-differentiate natin yan sa tinatawag ng One China Principle. Yung One China Principle ito kumbaga yung polisiya ng bansang China, People's Republic of China, and of course ng Chinese Embassy dito. Dalawang elemento yan, There is only one China, that is Beijing and Taiwan is only a province of China. Ang One China policy na ina-adapt ng buong mundo, including the United States, there is only one China, but Taiwan is not a province of China. Ang sa atin is a One China policy. We recognize there's only one China, but we don't accept that Taiwan is a province of China. Kaya nandun sa ating communique with China, we respect, we recognize yung Chinese position, but we do not adhere. Dapat intindihan ng bawat mamamayang Pilipino ano ang esensya ng One China policy. There is only one China and that's Beijing, but we don't accept that Taiwan is a province of China po. Opo, Kaya Prof. tayo merong MECO sa Taipei kasi hindi natin i-recognize sa probinsya lang ang Taiwan ng China po. Opo. Prof, nabanggit nyo kanina na dito po sa Middle East, lahat po ng mga kaalyado or yung mga may base militar ng Estados Unidos po ay talagang automatic na target po ng Iran din. Maaring ganyan din po ba yung mangyayari po pag tumindi ang sigalot dito po sa ating dito po sa bahagi ng rehiyon ng Asia po? Posible yan, Pero kasi sinasabi ko rin, yung mga US facilities yan, hindi yan sitting ducks. Hindi naman tanga yung mga Amerikano magtatayo sila ng facility doon without hardening them. So nandyan yung capabilities nila to protect themselves and of course also to protect the host country. Opo. Prof, balikan ko lang po yung sa mga overseas Filipinos. Yung technological prowess, yung weapon system nila has been proven, yung Patriot missiles has been there. It has. Yes po, Prof. T-9 storm and yung level of. Yes, Prof. Balikan lang natin si Professor Renato De Castro po, mga ka-partners, kasi pumapangit po yung signal natin sa kanya. Napag-uusapan po itong maaring epekto po ng sigalot sa pagitan po ng US, Israel at Iran at ibang mga lugar po dyan sa Middle East at ang may posibilidad or ang nakikita ba na maaring mangyari din ba ito sa atin pong rehiyon dito sa Pilipinas? Alright. Balikan lang natin si Professor Renato De Castro. Ayan, Prof? nakabalik na. Okay, balik tayo, Prof. Oh, yeah. Apo, huli na lamang po sa Yan, Prof.
Yeah. Yes, opo. Opo, Prof, balikan ko lang po doon sa gitnang silangan po, lalo na sa mga overseas Filipino. Nakikita nyo na po ba na kailangan na ring maglikas tayo doon or mayroon pang intense na gagawin yung ating gobyerno para sa kapakanan ng ating mga kababayan doon? So, based sa experience po natin, lalo na nung nagkakaroon ng ulo sa Israel noong 2008, ayaw ho ng mga mamamayan natin na bumalik. Majority ho sa kanila, sa nila, we rather take the risk na mag-stay. Natin kagad kasi they know better yung kumbaga yung interest nila. A majority of them will decide to stay po doon. They will take the risk. Kasi at the end of the day, sasabihin nila, magkaroon man ng gulo, nandiyan pa rin yung trabaho nila. Kung nasa Saudi Arabia man sila, sa Kuwait o sa Bahrain, pero pag binalik ho natin sila dito, magugutom ho sila at pamilya nila dahil wala ho silang trabaho. Di po ba? Opo. Prof, huli na lang, si Jade po ulit ito. Doon lang po sa EDCA, bases nga dito sa Pilipinas, itong American-US bases nga dito sa Pilipinas. Ang sinasabi po ninyo, proteksyon o baga malaking tulong po ito sa ating bansa at hindi po ito peligro sa seguridad ng Pilipinas. Correct ko lang po kayo kung pwede po. Wala hong US bases po dito. Meron ho tayong EDCA sites na actually ho, bases ho yan ng Armed Forces of the Philippines. Pinagpagamit lang ho natin yan sa Estados Unidos. So wag ho tayo maniniwala sa mga kababayan ho natin na nagsasabi there are EDCA sites are US bases. They are not US bases. They are facilities of the Armed Forces of the Philippines. Opo. Pero pag pinayagan naman ho natin yung mga Amerikano na gamitin yan, ina-harden ho nila yan. Hindi naman ho tanga ang mga Amerikano na parang gawin nilang sitting duck sila. They harden those facilities by also deploying ho mga weapon systems like Patriots, yung Typhoon missiles, yung Nemesis, that could also be used for anti-aircraft, anti-missile capability. So, meron ho sila yung weapon system ho nila has been proven, katulad na lang ho yung Patriot. Na-proven na yan since 1991. Tapos yung mga radar systems ho nila, talagang more advanced. So hindi ho sila tanga para gamitin yung EDCA sites and to make those EDCA sites sitting ducks for American forces po. Opo. Mga ilang EDCA sites na po meron tayo ngayon, Prof? Meron supposed to be 9 po tayo. No? Original 5 yan, tapos nadagdagan ho ng 4. Pero again, ang sabi ko ho nga, hindi ho sila, if they deploy, let's say they use one of those EDCA sites as an air base, so they will harden it. They will protect it. Kasi at the end of the day, kung atakihin man ho yun, ang mamamatay ho ang Amerikano, mga American servicemen. So they will do everything to protect their own servicemen and also the facilities. Opo. Baga hindi po mamimiligro, hindi po peligrong hatid dito sa seguridad ng Pilipinas. Opo, hindi ho. They're capable of protecting those EDCA sites. They're capable also of protecting the host country po. Opo. Kasi nga marami nasasabi ng ilan sa ating mga kababayan na Prof, dahil nakikita po nila doon sa Middle East na tinitira po o inaatake ng Iran yung mga facilities din po. Hindi lang facility, US bases nga itong inaatake ng Iran. Pero hindi ho nila sinasabi na capable yung mga American forces ho doon to defend themselves. Di po ba? Opo. So sabi lang inaatake. Ang next question, effective ho ba yung atake ng Iran? Kasi given ho, may mga capabilities naman yung US forces to defend themselves. Like yung Patriot missiles nila. Opo. Alright. Prof, siguro kanina nabanggit po ninyo ang dapat bantayan itong epekto ng tensyon dyan sa gitnang silangan, doon sa presyohan ng langis, maging sa mga kababayan nating OFW. Ano-ano pa ho ba yung dapat bantayan natin dito sa nagpapatuloy na tensyon dyan sa gitnang silangan? Nasa inyo po ang huling pagkakataon, mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na Prof. Sa outlook na lang ho natin, nagbabago talaga yung mundo. Talagang the international system has enter a period of great power competitions, instability, and even possibility of conflict. So, ang isipin na lang ho ng bawat mamayan kung yung gulo nangyayari sa Iran, sa Ukraine,
no, pwede rin ho mangyari dito sa ating lugar. Lalo na ho, nandito talaga yung sentro na tinatawag natin, no? Yung Great Powers Competition. At lalo na ho, yung nabanggit ko, yung sinasabi nating First Island Chain ho. Nandito po tayo. Maganda na lang po tayo at of course, importante rin ho yung, kumbaga, yung ating paninindigan and of course, yung ating relasyon ho sa pong may kapal po. Alright. Maraming salamat, Prof, sa inyo pong oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ayan po mga kababayan, si Professor Renato De Castro, isa pong Defense and Security Analyst ng ating pong nakasama napakinggan. Kaugnay nga po dito sa tensyon dyan po sa gitnang silangan